Wala ka dyan. Yung mga piko dyan ay. Ang ganda ng aming papaya, guys. Oh, wait lang na. Ayan nga si nanay, kaaga-aga, tumataginting nga yung kanyang boses dyan sa labasan. Ito nga guys, katatapos ko lang din sa wakas, natapos din yung aking mga dinamuhan dito. Maaga pa nga, pag gising ko, nagkape nga lang ako. Nakita ko kasi na malapit na ring matapos, kaya sabi ko, ikakayanin ko nga matapos ito. Sa wakas guys, napagtyagaan, sa paunti-unti na pagdadamo namin ni nanay, natapos din at talagang ito na nga yun. Masasabi kong napakalakas pa rin talaga nitong aking katawan, ganyan din si nanay guys. At talagang itong si nanay, ipalaban din, hindi rin papahuli sa akin. Pagka nakikita niya na kumikilos ako dito, talagang tumutulong din yan kahit na hindi ako magsalita. Natulungan niya ako, ikusa naman din talaga siyang kumikilos guys. Pasalamat na nga lang din talaga ako kay nanay guys, dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi ko talaga ito matatapos na mag-isa. Ayan nga guys, yung mga tao dyan sa labas, mga kaibigan na namin na gumagawa dito sa kalsada, kaya nga yan si nanay, iwag nyo na lang pansinin na panay nga sigaw-sigaw dyan dahil mga kaibigan niya na rin yan sila. Ganon din kasi guys, mababait din nga yung mga taong yan. Kaya ayun, hinayaan ko na nga lang din si nanay dahil nag-i-enjoy din naman siya sa pakikipagkaibigan sa kanila. Ito nga pala guys, mayroon pala ako ditong puno ng kamyas na kailangan kong itanim. Dahil wala pa nga rin kami nito. Kailangan din namin kasi ito sa pagluluto ng lalo na higit ang paksiw. Ang hilig nga ni nanay pagka nagluluto kami ng paksiw, humihingi pa yan siya ng kamyas doon kay nanay Emma sa aming kapitbahay. Pero kadalasan guys, kami lang din dalawa talaga yung kumakain ng paksiw. Lalo pa ngayon, idadwa lang din kami rito sa bahay. Kaya, ayan guys, mas paborito rin namin na kumain yan. Kaya, sabi ko nga kay nanay, magtatanim na nga tayo niyan. Pero panay pa nga ang hanap-hanap namin ng mapupwestuhan. Gawa ng pagka lumaki ito, baka nga masira pa yung aming bakod at ang simento. Kaya sabi ko kay nanay, dito na nga lang sa gilid. Baka ito ay matanggal din sa pagpapagawa natin ng kung ano pa man. May plano rin kasi tayo guys na paggawaan ito ng paupahan. Pero dahil nga wala pa tayong budget ngayon, wala muna, ito muna ilalagay natin, taniman muna natin ng kamyas para kahit pa paano makatulong din sa ating pagluluto. Hindi yung laging hingi sa kapitbahay at nakakahiya na nga. Ito nga guys, sabi nga ni nanay, mabilis lang din daw yan lumaki at mamunga. Kaya ayan, kahit na isang puno lang, at least mayroon tayong naitanim. Sa wakas guys, matatapos na naman yung buong maghapon natin na mayroon tayong nagawa. Mamaya-maya nga lang, aalis na naman tayo ng bahay at magtatrabaho. Kaya sabi ko kay nanay, gawin na lahat ng gagawin habang nandito pa ako. Mabuti nga ngayon, walang brownout guys. Sabi nga kasi nila, 2 days daw na mawawala ng kuryente. Ngayon nga, medyo magtatanghali na, wala pa rin, hindi pa rin tayo nagba-brownout dito sa amin. Kaya thank you Lord. At ito nga guys, sa wakas natapos din, naghugas na nga ako dyan ng aking paa. At habang yung ating bulinggit, hindi niya pa alam na nandito tayo sa baba. Hindi na nga tayo nasunda ng isa dahil nga busy siya doon sa cellphone at naglock na nga raw ng kwarto. Abay, talaga namang marunong na sa buhay yung aming bulinggit. Siguro, kaya naglock yun guys, takot na makuha yung cellphone sa kanya. So, paano ba yan guys? Magpapahinga na naman tayo dahil nga mamaya konti, meron na rin pasok. Papasok na naman tayo guys, mapapagod na naman ang aking paa. At kailangan ko munang umidlip kahit saglit lang. So, paano ba yan? Babay na muna!